Ang ikasyam na kabanata, Charlie POV. How's life? Nakipag-fist bump ako bago sumagot sa tanong ni Zach. Hindi ko masabi kung good or bad. Let's say na it's complicated. Sagot ko bago subipsin ng alak sa wine glass ko. Nandito kami ngayon sa condo ko. Dinalaw lang ako ni Zach dahil aalis na din siya bukas. Magbabakasyon muna daw ito abroad. Isinasama niya ako dahil alam niyang wala pa naman akong project pero tumanggi ako. Once a year kasi nagtra-travel kami ni Zach upang makapag-relax. At ngayon nga lang ako tumanggi. Dahil kay Sulil, may kasunduan kasi kami. Bakit naman? Natatawang tanong nito. At ikaw, bakit talaga yan? Kailan ka pa nagkaroon ng status na it's complicated pagdating sa mga babae? Hindi ikaw yan. Natatawang sabi pa nito. So, bagong buhay na ba? Dagdag pa na tanong ni Zach. I don't know. I'm just tired, you know. Wala na ako sa mood makipag-fling. Parang nakakasawa na din. I met a girl. Napabuntong hininga ko. Hindi ko nasasabihin ni architect ko siya. Nagsama kami sa isang project. And may kasunduan kami. Sagot ko. Wow! Napakunot ang noon ni Zach. What do you mean? Naninibago talaga ako sa iyo, Charlie. Gagawa kami ng baby. Pero wala akong karapatan sa bata. Ginagamit lang niya ako at ayaw niya sa mga lalaki except this dad, of course. Ayaw niya mag-asawa pero gusto niyang ng anak at ako ang nilapitan niya para mangyari yon. Paliwanag ko. Hibang ka na? Hindi mo naman siguro pinaya. Agad ko itong pinutol. I signed the contract. Nag-offer siya ng pera pero hindi ko kailangan yon. You know that? Kilala na din ako ng pamilya niya cause I'm his fake boyfriend. Napabuga ako ng hangin. Mahirap talaga makipaglaro sa apoy, Charlie. Dahil kapag napasok ka, may sasaktan ka. I know. Nilago ko ang alak na nasa wine glass ko. Wala naman akong paki first. Pero, Zach, sa tuwing may isip kong makakabuo nga kami, nakikinita ko yung sarili ko na magkakaroon na ng sariling pamilya. Na matagal mo nang gusto, tama ba? Napatango ako. Nagiging interesado na ako? Dagdag ko pa. Hindi ako handa na mangyayari to. Nagiging mahalaga na siya sa akin, Zach. What is happening to me? In love. Maging si Zach ay hindi sigurado. But she hates men. Palambutin mo, parang hindi ka naman magaling sa ganyan. And what about si Lynn? Nagpaparamdam siya sa akin. Hindi pa rin siya naka-move on. Ang tanong gusto mo pa ba siya? Tanong ni Zach. No, matagal na. Once na natapos na, hindi ko na binabalikan, you know me. Ang isinuka ko ay hindi ko na muling binabalikan pa. Sagot ko. Great! So wala naman palang problema. Pero tiyak na mangungulit siya at gagamitin pa niyang parents niya. Kilala mo naman si Celine kaya nga hindi ako makaporma kay Sulil Paliwanag ko. I think mas maganda kung ang kakausapin mo ay ang parents niya. You think so? Tanong ko bago napaisip. Napatingin ako sa oras. Nagpaalam na ako kay Zach at sinabing maaari siyang manatili muna sa kondo. May pupuntahan lang ako at kakausapin para magkaroon ako ng peace of mind. Charlie, napadalaw ka yata? Gulat na tanong ni Celine. Siya kasi ang bumungad sa akin imbis na ang parents niya. I'm happy na nakadalaw ka. Akala ko kasi talaga iniiwasan mo na ako. Nasaan sila? Tanong ko na hindi pinansin ang sinasabi ni Celine. Nasa kusina naghahanda ng lulutuin. Iniwan ko ito at nagtungo sa kusina. Magandang hapon po. Bati ko sa ina ni Celine na busy sa paghihiwa ng mga ricado. Tamang-tama at dumating ka, Charlie. Maari mo ba akong tulungan dito? Napatango ako bago kumuha ng kutsilyo. Mamaya na lang siguro pagtapos ng ginagawa. Nakamasid lang sa amin si Celine habang malawak ang ngiti. Habang ako naman ay panayang sulyap sa orasan. Tita, tawag ko. Ngayon pa lang ako nakakuha ng tiyempo. Pwede ko ba po kayong makausap? Magalang na aking tanong. Sure, what is it? I have a girlfriend. Nagkabalikan na kayo ni... Hindi ko siya pinatapos. Hindi po. Hindi si Celine. Ibang babae po and architect siya. Congrats! I'm still happy for you. Sayang lang at wala na pala talaga kayong pag-asa ni Celine. Gusto pa naman kita para sa kanya. Gusto ko lang po sanang magpaalam na hindi na po muna siguro ako makakadalaw. Bukod sa magiging busy na din po. At sana po maging maayos lang din kay Celine yon. Ang alin? Napalingon ako kay Celine na bigla na lang sumulpot. May girlfriend na si Charlie. Gulat na napatingin sa akin si Celine. Really? Sino? Bakit hindi ko yata... Si Sulil. Tipid na aking sagot habang titig na titig kay Celine. Good morning.
Masiglang bati ko sa tatlo na masasakit ng ulo. Nakahawak silang lahat sa ulo nila habang ako ay masayang nagpiprito ng itlog. Saya mo ah, feeling na diligan yan? Natatawang tanong ni Inari. Mukhang nakasalis ito ah. Nauna ng itlog kagabi ni... Hindi ko pinatapos si Adelaide. Sinamaan ko siya ng tingin bago ako sumagot. Walang ganap, okay? So shut up! Saway ko bago bumalik ang focus ko sa pagpiprito. Bakit sobra yung itlog? 4 lang tayo dito ah. Si Carolina ang nagtanong. Natutulog pa si Charlie dahil napuyat kagabi. Ayaw tumigil kaya pinagbigyan ko na lang. Napaupo ako bago inilapag ang naluto kong itlog. Sino ba nagsabing tayo lang? Nakataas ang kilay ko. Pinanlakihan ko sila ng mata dahil kanya-kanyang bulungan sila. Parang bago kayo sa ganito ah. Hayaan nyo na lang ako, pwede? Taray, napapalakpak pa si Inari. Sana all may dumidilig gabi-gabi. Rate mo nga pang-romansa niya from 1 to 10. Pinakamababa ang 10, dale. Excited na sabi pa nito. Hindi na dry ang buhay ni Sulil. Sabat naman ni Carolina. Tayo na lang yata kaya nga kailangan na nating makipagsapalaran. Rate mo na Sulil. Si Adelaide na ipinipilit talaga. Partida, masasakit pa ulo nila yan. Nababuntong hininga ako bago napaisip. Ano nga ba score niyo sa akin? Tumitig ako sa 3. 10 siya for me. Sagot ko. Kaya naman ang mga ito ay nagtilian. Sinaway ko sila dahil baka magising si Charlie, nakakahiyang marinig pa nito ang pinag-uusapan namin. Iba naman pala mang romansa kaya maganda ang umaga. Parang kagabi lang masama loob dahil nasa ex, pero lalambot din pala unting sundot lang. Si Carolina na talagang inaasar ako. Good for your natutuhan mo nang mag-open sa isang hindi ko siya pinatapos. Kain na, dami mong daldal. Tanging sabi ko bago inilapag ang gamot sa sakit ng ulo nila. After ninyo mag-almusal, inumin nyo na ito at umalis, bilin ko. Gising na pala si Charlie. Si Inari na nakatingin sa gawi kung saan nakalalabas lang ni Charlie. Kahit kagigising lang nito, ang gwapo pa rin niya. Lihim akong napangiti bago kinuha si Charlie ng plato. Kumain ka na? Aloko. Good morning. Bati niya sa akin bago ngumiti. Nang tilian naman ang mga kaibigan kong lukaret kaya naman napatalikod ako dahil hindi ko maiwasang mangiti. Langya ng mga lukaret na ito? Kumain ka na? Tanong pa ni Charlie. Sakit nyo naman sa mata? Naiiling na sabi ni Carolina bago tumayo at binitbit ang plato niya palayo sa amin. Sana all na lang. Si Adelaide na sumunod na rin kay Carolina. Napatingin naman kami kay Inari. Hawak nito ang hotdog at titig na titig. Nababaliw na ako. Napabuntong hininga pa ito. Miss ko na siya. Isinubo nito ng buo ang hotdog kaya naman napangiwi kami ni Charlie. Umalis na rin ito habang ngumunguya at punong-puno ang bibig. Pasensyahan mo na mga kaibigan ko. Hindi nakainom ng mga gamot. Nahihiyang sabi ko bago ngumiti kay Charlie. Ngayon lang ako naging komportable sa isang lalaki nang ganito bukod kay Dad. Sit here. Itinuro nito ang hita niya. Napalingon-lingon muna ako bago naupo sa hita niya. Eat. Utos ko sa kanya. Para pag uwi mo may laman na tiyan mo. Subuan mo ko. Ano ka bata? Natatawang tanong ko. Sumangot ito kaya naman agad kong kinuha ang spoon at sinubuan siya. Hindi ko alam na may ganito ka palang side. Natatawang tanong ko. Now you know. Sagot niya. Tama ba itong ginagawa ko? Hindi ba ako lumalampas sa limitasyon ko sa aking sarili? Date tayo mamayang gabi? Nasamid ako sa sinabi niya. Fake date? Agad na tanong ko. No! Mabilis na sagot nito ay kinatulala ko. What do you mean? Nalilito kasi talaga ako. You and me on a date! Nakaramdam ako na parang kuryenteng dumadaloy sa aking katawan. Maestorbo na namin kayo ano? Si Inari na bigla na lang sumulpot. Taray! Nakaupo si ate sa hita ni kuya. Alis na kami ha. Enjoy nyo na lang yung moment nyo. Nasapo ko ang aking noo. Umalis ako sa hita ni Charlie at nagpaalam na ihahatid lang ang mga kaibigan ko sa labas. Hinila ko ang buhok ni Inari. Mahina lang naman ang nasa labas na kami. Alam mo, chismosa ka talaga. Naiiling na sabi ko. Bukang-bukang rosas dahil may dumidilig. How to be you po? Natatawang tanong pa nito. Napailing na lamang ako bago sila hinatid ng tingin. Pumayag ako sa date na alok ni Charlie. See you tonight. Akala ko ay aalis na siya ngunit nanlaki ang mata ko nang bigla na lamang niya akong halikan. Goodbye kiss upang ako'y hindi mo miss.
Humindat pa sa akin ito kaya naman napailing na lamang ako at hinayaan na siyang makasakay sa kotse niyang nakaparking sa harapan ng aking apartment. Baliw talaga. Tanging nabigkas ko na lamang sa hangin habang hawak ang ibabang labi ko. Sinasalat ko ito habang malawak ang ngiti sa labi. Kinikilig ba ako? Hindi ko mapigilang maitanong sa aking sarili. Para akong timang na kinakausap ang aking sarili. Pumasok na ako sa loob upang magligpit. Dadalaw pala ako kila mami ngayon. Maaga rin naman akong uuwi dahil may usapan nga kami ni Charlie. Ano ba kami? Naglaho ang aking ngiti sa labi, bigla nang itong pumasok sa isipan ko. Paulit-ulit ko itong tinatanong sa aking isipan, ngunit wala akong makuhang sagot na makakapagpatahimik sa akin. Tama ba itong ginagawa ko? What if hindi totoo ang lahat ng ito? What if sa umpisa lang to? At sa katagalan ay maiwan lang ako? Bakit ngayon takot na akong maiwan? Takot na akong mag-isa ulit at bumalik sa lungkot. Agad kong tinatawagan si Pauline. Pau? Pigil ang aking sarili na mautal. May sasabihin ako. May problema ba? May pag-aalang tanong agad nito. Parang meron nga. Nahihiyang sagot ko. Kasi Pauline, I'm scared. Scared of what? Scared of being alone again. Umamin ka nga sa akin? Sumeryoso ang boses ni Pauline. May hindi ka ba sinasabi sa amin? Gusto mo na ba si Charlie? Admit it or not, nararamdaman kong tama ako, Sulil. I don't know, I'm so confused. Confused of what? Sulil, ayaw mo lang aminin kasi nahihiya ka sa sarili mo. Nahihiya ka sa pangako mo sa sarili mo. Siya ba anong paramdam niya sa'yo? Alam mo kung parehas naman kayong nararamdaman, bakit hindi niyo subukan kung mag-work, di ba? Hindi yun ganun kadali. Sagot ko. How do you say so? Sinubukan mo na ba? Naranasan mo na ba para masabi mo yan? Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Pauline na para bang mas stress siya kaysa sa akin. Listen to me, okay? Grab the opportunity na. Subukan mo muna at huwag mong pangunahan. Hindi ako sang-ayon sa gusto mong mabuntis lang. Kailangan ng anak mo ang isang amang magmamahal at magpaprotekta sa inyong dalawa. Paano kung mali ako ng iniisip? What if ako lang pala itong nag-a-assume? Nakakahiya yun, Pauline. Ako itong malakas ang loob na gumawa ng contract tapos ako yung sisira? Hindi mo naman sinira, Sulil. Itinama mo lang. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Pauline. Ikaw pa rin naman ang masusunod in the end of the day. Puso mo yan, katawan mo yan at buhay mo. At kung alam mo namang masaya ka sa piling niya, bakit kailangan mo pang pahirapan ang sarili mo? Matapos ang pag-uusap namin ni Pauline ay naligo na ako. Habang nagmamaneho patungo sa bahay, ay iniisip ko ang mga sinabi niya. Focus na ako sa pagdadrive nang mag-ring ang aking cellphone. Agad kong inihinto sa tabi ang kotse upang sagutin ang tawag. Bakit kaya tumatawag si Celine? Good day, bati ko. Napatawag ka? To inform you na alam ko na ang lahat at alam na ng parents mo. Napahalakhak ito. Sorry talaga, hindi ko kasi napigilan eh. Kating-kati kasi ako sabihin na yung pinakamamahal nilang anak ay walang delikadesa. Tumaas ang boses nito. Ano, masaya ka na? Imbis na magiging okay na kami, umi-epal ka pa. Gusto mo kasi ikaw bida eh, no? Bida-bida ka masyado. Ano bang problema mo? Wala akong ginagawa sa yung masama, Celine. Choice ni Charlie yon. Kung ayaw naman na niyang bumalik sa'yo. Pangangatwiran ko. Choice niya o pinilit mo? Kasi nga, felingera ka. Masyado kang hindi makatiis kaya dinahilan mo pa. Kunwari ang reason mo. Kahit na yung totoo, makati ka naman talaga. Galit na galit si Celine sa akin. Tingnan na lang natin kung hindi umusok ilong sa galit ng parents mo. Ang ganda pa naman ng welcome nila sa fake boyfriend mo. Tapos malaman nilang palabas lang ang lahat. So sad. Mapang-insultong sabi pa nito bago ako binabaan ng tawag. Agad kong binuhay ang makina at mabilis na minaneho patungo kila mami. Imbis na si mami ay si dad ang sumalubong sa akin. You! How dare you, Sulil? Inambahan ako ni daddy ngunit hindi naman niya itinuloy. Totoo bang pinakiusapan mo ang lalaking yon para lang... Natigilan si dad at parang hindi ako kayang tingnan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak mo. Pero nakakayang naisipan mong paraan. Nakasira ka pa ng relasyon. Pinalaki ka ba namin para lang gawin yan? Nasaan ang pinag-aralan mo, ha? Wala bang pumasok sa utak mo? Wala ba? Tama na! Saway ni mami kay dad. Sige na anak, pumasok ka na muna sa kwarto. Utos ni mami sa akin. Kakausapin ko muna ang ama mo. Dagdag pa niya.
Luhaan akong tumingin kay Dad. Wala silang relasyon, hindi totoo ang sinabi ni Celine. Depensa ko habang matapang na nakaharap kay Daddy. Paano mapapatunayan yan? Kung ngayon pa nga lang hindi ka na nagiging totoo sa amin ng mami mo? Bakit alam niyo ba yung pinagdadaanan ko araw-araw? Alam niyo ba yung pakiramdam na palaging tinatanong? Bakit ba kasi napaka-big deal sa inyo ng pag-aasawa? Sana wala ako sa sitwasyon na ito kung hindi niyo ako pinupush na gawin ito. Hindi ko na napigil ang aking sarili na pagsalitaan sila. Sarili ko nga hindi ko mapagkatiwalaan eh. Kaya paano ako magtitiwala sa iba? Pero kaya ako pala, Dad. I didn't expect this. Masaya akong kasama siya. Pagkaka kong natawa. Pumasok ako sa problema na hindi ko na kayang lustan. Kasi nahulog na ako. Natutok ni Mami ang kanyang bibig habang umiiyak. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.